So magandang gabi po sa inyong lahat. Narito po ang aming thesis. So, ang filosofiya ay hindi lamang binabasa o isinasaulo. Ito ay ginagawa. Natututuhan ito sa mismong karanasan ng pagtingin, pag-unawa at pakikisalamuha sa tunay na buhay. Mga sumusuportang punto para sa thesis. Unang suporta. Sinasabi natin ito sapagkat ang filosofiya ay katulad ng paglalakad, paglalangoy o pagbibisikleta. Hindi ito natututuhan sa paliwanag lamang kundi sa mismong paggawa. Pangalawang suporta. Sinasabi natin ito dahil ang pag-unawa ay parang pagtingin. Ikaw mismo ang kailangang makakita. Walang ibang taong makakakita para sa iyo. Ikatlo, sinasabi natin ito dahil ang tunay na pag-unawa ay ginagawa ng buong tao, isip, pandama, karanasan at pagpapasya, hindi lang ng utak o mga salita. So narito ang mga personal na karanasan na nagpapakita ng bawat punto. Unang karanasan, isipin ang pagkatuto ng magbisikleta. Kahit ipaliwanag ito ng paulit-ulit, hindi ka matututo hanggat hindi ka sumasakay at nagsasanay. Bilang halimbawa sa ikalawang punto, may mga biro na kahit ipaliwanag ay hindi pa rin nakakatawa. Nagiging nakakatawa lamang kapag ikaw mismo ang nakakita ng punto. Tungkol naman sa ikatlong punto, naranasan ko ang magtiwala sa doktor. Hindi ko alam ang lahat tungkol sa gamot. Pero sinuri ko kung mapagkakatiwalaan ang doktor bago ako naniwala. Mga posibleng pagtutol sa bawat punto. Unang pagtutol. Maaaring sabihin ng iba na kailangan munang matutunan ang mga definisyon o teorya bago gawin ang filosofiya. Sa ikalawang punto ng pagtutol, maaaring tumutol ang iba na sapat na ang libro at paliwanag upang maunawaan ang filosofiya. Sa ikatlong punto, may sinasabi na delikado ang pag-asa sa karanasan at tiwala dahil maaaring mauwi ito sa pagiging padalos-dalos o walang batayan. So narito ang mga sagot sa bawat pagtutol. Unang sagot, sinasabi natin na ang mga definisyon ay gabay lamang. Kung walang aktwal na pag-iisip at karanasan, nagiging peke ang pag-unawa. Sa ikalawang pagtutol, sinasagot natin na ang paliwanag ay nagtuturo lamang ng direksyon. Ikaw pa rin ang kailangang makakita at makaunawa. At narito ang ikatlong sagot sa ikatlong pagtutol. Sinasabi natin na hindi tinatanggal ni Ferriols ang pag-iingat at talino. Sa halip, hinihingi niya ang pananagutan ng tao sa kanyang paghatol at paniniwala. Mga halimbawa mula sa sariling karanasan o mga sagot. Una, may mga panahong nakabisado ko ang sagot sa exam, ngunit hindi ko ito maipaliwanag sa totoong sitwasyon. Pangalawang halimbawa, may aral akong hindi agad na naintindihan sa klase, pero naging malinaw lamang matapos ang tahimik na pagninilay. Sa ikatlo na halimbawa, mas nagtitiwala ako sa mga taong ang sinasabi ay tugma sa kanilang ginagawa, hindi lang sa magagandang salita. So ang konklusyon o yung buod ng thesis at mga sagot, sinasabi natin na ang filosofiya ayon kay Ferriols ay isang buhay na gawain, isang personal na pagising sa katotohanan na hindi maaaring ipamana, isulat kahit isaulo lamang, kundi kailangang isagawa ng mismong tao. Mga sariling pananaw sa mga sagot. Unang pananaw, hindi sapat ang kaalaman kung hindi ito isinasabuhay. Pangalawang pananaw, ang pag-unawa ay nangyayari, hindi iniipon. Pangatlong pananaw, may pananagutan ang tao sa kanyang pinaniniwalaan. At ito naman yung mga aplikasyon sa buhay ngayon. Unang aplikasyon, mas sisikapin kong umunawa,
hindi lamang pumasa. Ikalawang aplikasyon, maglalaan ako ng oras sa pagninilay, hindi pagmamadali sa sagot. At pangatlong aplikasyon, magiging mapanuri ako sa aking pinaniniwalaan at sa mga taong aking pinagkakatiwalaan. At yun lamang po, maraming salamat.